ganon? Bakit ganon? So the point here is this one. Ito yung bigat nung sinabi niya po sa Pablo that when we sacrifice to God, when we give ourselves to God, let us be sure yung best natin ibigyan sa Panginoon. So real time madalas natin fail because of pagod tayo sa buhay, sa trabaho, lahat na natin iniisip. Kung minsan, naibigyan natin sa Panginoon spare time. But if you just look on this one, sabi ng Apostol Pablo, because of the mercies that we have received from God, namamantik ako sa inyo dahil sa mercy ng Panginoon sa atin, sa awa ng Panginoon sa atin. Ipagkaloob natin ang buhay natin as a living sacrifice. Buhay natin. Sabi ko nga, in the Old Testament time, pinapatay nila yung hayop para bago na yung sacrifice. Ang sinasabi ng Biblia sa atin ngayon, buhay ka. Hindi ka naman susunugin ng buhay, no? Nasa-sacrifice sa Panginoon na tayo, si Mario, no? Kasi akin na tayo, tulad talaga. Sunugin na sila ang dalawa, para sa Panginoon. Hindi, gano'n. Hindi to burn offering, no? Hindi to burn offering. Ganun sunugin, no? The point here is this one. Habang may lakas ka, ibigay mo sa Panginoon. Diba? Huwag mong hintayin na gusto ko pong mag-run sa Panginoon. Kaya ko pong mag-bass guitar. Kakanta po ako para ng Panginoon. Mag-ibangarin po ako. Parang natin naman yun, no? Diba? Kaya, pwede tayo. Nakakabit. Although you can do it, diba? Pero it's not the proper time for you. Now that you have the strength, 24 anyos ka pa lang, malakas ka pa. Huwag natin sayangin ang lakas na ito sa paninira lang ng gamit o pakipag-away lang kanino. Bigyan natin sa Panginoon. Diba? Yes, we are giving our strength sa ating trabaho. We are giving our strength sa ating mga mahal sa buhay. Pero the more dapat na ang lakas na ito ang buhay na binibigyan sa Panginoon. Dahil unang-unang sabi ng Biblia, higit ang biyaya na tatanggap natin sa Kanya. Diba? Higit ang biyaya na tatanggap natin sa Kanya. He gave us work, pinalayan tayo sa Japan, karampatan lang na dapat na ibigay natin ang dapat para sa Kanya. I beseech the Lord by the mercy of God, that He present your bodies a living sacrifice. A living sacrifice. Buhay na ito. Lahat tayo buhay, no? Amen. Kata, ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Ako'y buhay, hindi patay, patay, hindi buhay. Ay, ganda dun eh. Isa ganun kanta natin eh. Abang tumatagal, bumabaliktad na eh. Namamatay na tayo eh. Di ba? God is asking us to offer ourselves to Him bilang buhay natin. Kaibigan, huwag mo lang hintayin pa na dumating ka sa punto na wala na. Bago mo sabihin, I would like to serve God. Ngayon ang panahon, ngayon ang araw, let us offer our lives, ourselves sa Panginoon. Present our bodies a living sacrifice. Ngayon sabi mo nga, nung panahon, pag nag-sacrifice sila, hindi basta-basta. Diba? Ano ba yung alam mo na the best na pwede mo sa Panginoon? Meron ka ba? Lord, I think the best na pwede ko sa'yo. Ito yung offer ko sa'yo. Lord, ito yung gusto kong offer sa'yo. Yung buong pagkatao. Ito yung the best ko, Lord. The whole me. Instead, i-offer ko yung katawan kong maghapon sa computer. Diba? Kasi kung isa ka tayo eh. Diba? Sabi ng Bible, offer our bodies as living sacrifice. Diba? Sabi to the Lord, hindi offer your body as a living sacrifice sa computer mo. Kasi sinasacrifice mo yung katawan sa computer mo. Huwag ka magulo! Dito. Mamaya ka na! Bro, search tayo! Gets ka lang ako. Diba? Offering our bodies. Kung isa natin alamin eh. Hindi tayo aware. But we are offering our bodies. We are offering our strength. We are offering our time instead sa Panginoon sa mga bagay na minsan walang kabuluhan. Diba? Anong nag-gain natin doon? Malakas yung karakter ko. Sigat ako. Ang nakita nila, respected yung karakter ko sa room na yun. Diba?
But if you will just try to look and study yung pagkataon na yun, you are offering yourselves na sa bagay. Diba? It seems na kung minsan akala mo, yeah, it's just for enjoyment. It's para pag-enjoy lang ako pag-enjoy lang ako, diba? Pero, bantayan natin sarili natin. Baka pala yung katawan natin na i-offer na natin sa material na bagay. iPhone mo, hindi ka mapakali, lagi mong hawak. Kakain ka na, update mo. Ito yung pagkain mo ngayon. Good night. Yung mga pamangkin ko, mapapali na, dami na yung pamangkin ko na. Minsan sabi ko, my God, ito mag-good night lang, bihis na bihis, ang ganda ng ayos. Tapos naglagay sa Facebook, post na picture, good night lang ang sasabihin. Eh para kung mga siya, mag-good night ka. Toilet. Toilet. Toilet na yun. Nag-CR na ako ngayon. Nag-CR. Minsan, let's guard ourselves. No? Let's guard ourselves. Kasi akala natin kung minsan, akala natin, hindi kontrolado natin eh, di ba? Pero pag pagkaalala natin, tayo na pa rin control. Di ba? Akala natin, hindi eh, pag gusto ko lang naman eh. Ngayon pala, hindi natin napapansin sa sarili natin na i-offer natin buhay natin, na-offer natin sarili natin sa bagay na yun. Di ba? Hindi lang sa, sa trabaho. Di ba? Kung isa mas mahalaga ng trabaho sa atin. Nakakalungkot nga lang, if you ask Japanese, yung number 1 sa kanya talaga trabaho. Di ba? And they're offering their bodies, offering their lives para sa trabaho. Gambati, gambati! Putol na dalili mo, ay, gambali mas! Di ba? Kaya, ang sana kasi, ang isang dream nila is, trabaho ng trabaho, kapag tanda rin ako, kaya sila, pasyal. Diba? Pero ang mga tandaan ng gano'n sila na i-age of pension nila. Ang yung mga Japanese, diba? Mag-isa nila, nagtutulak ng diba? Nagtutulak ng akala ko noon, sabi ko, ay, ang mabalik naman ng percent sa Japan, ang mabalik naman ng lola dito, pinapasyal yung mga apo nila. Kasi may hawak-hawak sila ng parang yung putahan na bayan, yung tulak nila. Yung pala yung upuan nila, kung napagod sila, tanong na pala yung mga bakod na kung namamasyal sila. Kasi nga, wala silang mga, may mga anak sila, pero walang panahon na ipasyal yung mga magulang nila. Diba? Diba? If we devote our bodies, our time sa bagay na material, in the long run, makita natin, wrong investment tayo. But if we devote our bodies, sabi ng Bible, living sacrifice sa Panginoon, then magkakaroon direksyon ang buhay natin, magiging maayos. Diba? Makita natin ang talagang mas mahalaga, ano yung karapat dapat. Of course, kapag binigay mo sa Panginoon, you will see to it na magiging maayos ng pamilya mo. Baka sila sa Panginoon ka na eh. Tama? Magiging maayos yung schedule mo. Kasi bakit sa Panginoon ka na eh. Hindi naman 47, sa Panginoon na lang daw ako. Hindi ako kakain. Nasa kwarto ka na. Bro, huwag na ako software. Sabi ng pastor, devote myself to the Lord. I give you sacrifice. Hoy, lumulutan ka na sa kwarto. No. Hindi mo kailangan magkulungan, magpag-ermitanyo na ang haba ng, lumabas na, haba ng buhok mo. Punta ka ng Japan, sabi nga, para maging ermitanyo. No. The point here is this one, sabi ba, living sacrifice sa Panginoon. You are existing, you are working, tuloy pa rin ang buhay mo. Tuloy pa rin ang buhay mo. But the point here is this one, you are doing everything for the glory of God. Yung tawag nga kahapon, di ba? Whether you eat, whatever you say, whether you drink, whatever you do all for the glory of God. Now, when you offer your body sa Panginoon as a living sacrifice, makikita mo na sa bawat bagay na ginagawa mo na ito, you give God the glory. Kasi bakit? You are offering yourself sa Kanya. Lord, susuntuin ko siya for your glory. Hindi ganon. Hindi ganon, di ba? Huwag naman ganon. Aasar na ako sa kanya, Lord eh. Sasapakin ko na siya for your glory. Bakit ito, Lord? Hindi ganon, no? Hindi ganon. Kasi if you are really giving yourself to the Lord, you will be directed kung yung tama, hindi tama. Ano naman sabihin sa'yo, Panginoon? Go! Hindi ganon. Hindi ganon. Diba? Babasahin ko na ito, Lord eh. Huwag ganon naman ganon, diba? Huwag ganon. If you want to be directed to God, if you are saying na offer ko ang sarili mo sa Panginoon, then you will
you will allow God to direct your life. And God will surely give you wisdom which to decide. Di ba? Mas magiging malinaw sa yung mga bagay. Hindi mo na sasabihin na labis line. Hindi mo na sasabihin labis line. Di ba? Pero yung sarili mo, love can see more. Di ba? Pero hindi love once more. Sabi nga, sabi nung professor ko sa seminar, yung siya nakita na bumibili ng card for my one and only love. Diba? Ganda ng card, diba? For my one and only love. Para sa Valentine's card. Kaya binibili niya tatlo. For my one and only love. Pero tatlo binibili niya. Tatlo yung binibili niya. Ano yung one and only love? Yung tatlo. Kaya the point here is this one, no? When we offer ourselves sa Panginoon sa living sacrifice, huwag natin isipin na magiging